tapusin na yan, madaliin na yan. Tapusin na yan kasi marami nangyayari sa ibang lugar ng mundo eh. Marami. Hindi pwedeng ang Pilipinas, ang pinoproblema natin is alisin ba itong isang high-ranking official dahil sa violation of the Constitution. I-determine na yan ng mabilis. So tapusin na House of Proceedings sila, pasa na sa Senate yan, and then the Senate, let's say before the year ends na 2026, dapat tapos na. Bilisan na para may desisyon na. So, Senator, hindi kayo agree na i-suspend o temporary? Terminate Huwag muna ituloy ang impeachment niyan. Di tapusin na. Tapusin na. Inumpisahan na eh. So, correct. Lalo, kaya nga ang spirit ng aking argumento is do not delay this highly political issue anymore. Finish it. Pass your papers. Mabilisan na. Guilty or not guilty. Tapusin na. Pero kung So that we can now move on kasi kailangan i-address na rin natin yung ating mga political energies, lahat ng energy natin, i-focus na natin sa next problems natin kasi ang mundo will give us additional problems. mapapag-iwanan tayo, no? Sa gulo. Additional problems are coming. Maniwala kayo sa akin. Kaya tapusin na yan. Tapusin. I'm not saying na tapusin in the sense na baliwalain. Tapusin. The house is doing its job very well. Yes. Actually too well si chairman nga na I believe may timetable naman siguro sila. Hindi na siguro, Isang hearing na lang, sir. hindi na siguro to mag 2 to 3 weeks. Hindi na. Tapos na. 1 week na lang. Okay. Bigay na nila sa Senado and then I hope and pray ang Senado focus all their energies dyan. Palabas na lahat ng ebidensya, arguments, memorandum, decide. Mga ilang buwan kaya yan. Tanggapin ng taong bayan ang desisyon. Guilty or not guilty, that's it. Pero kung ikaw, Senator, nakaupo ka ngayon halimbawa, tapos umakyat sa Senado, anong iboboto mo? Guilty or not guilty? Yan, wag tayong lalo na ganito, ang tamang attitude, kahit interviewin nyo yung incumbent senator, since hindi pa naman nag-umpisa ang trial, ang tamang attitude nila o tamang sagot, wala akong masagot ngayon kasi wala yung ebidensya. Oo, kasi yung sa tingin, yung naririnig ninyong ebidensya na hinahanda na ng House, it doesn't mean, that means that yan ang ipipresent na ebidensya sa Senate, it doesn't mean na accepted na evidence yan. Correct. Okay? Correct. And then, what is the weight? Dalawa yan eh. Pag-present na ebidensya, ito ba ay katanggap-tanggap na ebidensya o disqualified na ebidensya? Ayan eh. Pagkatanggap-tanggap, okay, kasama yan sa ating i-consider. Anong bigat nito? What is the weight? So sa ngayon, kahit imaginein ko na senador ako, wala pa ebidensya. I should not say anything, di ba? I should not say anything. Wala pa ebidensya eh. Historically, sir, gaano tatagal sa Senado yan bago magkaroon ng judgment? Assuming may pasa ng May. May session sila eh. Tapusin na nila. Siguro May to June, magbe-break sila. Pero yung break kasi, break sa legislative session, does not mean break in court session. Pwede ituloy. Tapusin na nila yan. So, kung ma-file na yan this May, and then balik session ng Senado, I hope and pray, before SONA, desisyonan na nila. Kaya po yung gano'n. July, wala na tayong Vice President. Kayo pwede magsalita ng ganyan kasi hindi kayo judge. Sa amin na lang yun. Ayan ha. Hanggang July na lang ha. Pero yung pa rin, ulitin ko, as a lawyer, Yes, no, po. former senator, kahit lawyer lang ako ngayon, private citizen, hindi ako makabuo ng Conclusion. opinion. Kasi hindi ko alam ano ang ebidensyang tinanggap ng Senado. So, wala tayong idea pa. Hintayin natin. Senator, anong masasabi mo doon sa petition na silampan ng mga abogado ni VP Sara sa Supreme Court na mali daw yung ginagawa ng Kongreso na they're conducting a mini trial? Palagay nyo, may merito yung ganong argument? This is a free country. Para maintindihan ninyo kung bakit pa nakakatakbo na sa Supreme Court at file ng file. Allowed naman kasi yan kasi ministerial lang yan sa court. Ang court kasi, kaya nga ang court passive. Passive ang court. Kaya,
Diba? Passive lang siya. Andyan lang siya. Mayroon ba magpa-file o hindi? Pagka-file, tanggap. Babasahin ngayon nila. So, whether or not mali itong ginagawa ng Justice Committee, sa tingin ko, gusto lang ng Justice Committee maging thorough eh. Mhm. Thorough kasi nga yung unang desisyon ng Supreme Court, sinasabi na, Opo. masyado kayo mabilis. Opo. Masyado mabilis. Hindi pa yata nila nabasa. O ngayon, sinigurado na nilang nabasa, pinapabasa pa sa harap. Para siguradong nabasa na lahat, binabasa. So, nagiging too thorough na nga sila masyado. So, I doubt kung pati yun naman, kung noon dati ito yung nagawa, ngayon ito yung ginagawa, pareho mo bang ma-atake yan? I mean, kailangan bang eksaktong nasa gitna? So, since na-file na rin sa Supreme Court, hindi naman na tayo magkomentaryo kasi pabayaan na natin ang justices mag-aral dyan. But alam din naman ng justices, alam naman natin lahat na this is also a political process. So, huwag masyadong too much judicial intervention sa political process. Katulad ng ginawa tama. nila in 2025. Noong 22, disagree ako dun sa decision. Opo, pero ako'y nagulat sa decision na yun eh. Saan yung hindi pagdalo ni Sara Duterte? Do ang tingin niya kasi mini trial yan, fishing expedition yan, so hindi siya pupunta dyan. Parte ng due process yan, by the book sinusunod ng Justice Pero Committee. hindi naman siya obligado. Basta ang due process sa burden yan ng gobyerno Mhm. nung may mga kapangyarihan. So, sino nga may kapangyarihan? Ang House, nag-hearing sila. So, ang burden nila is kung gusto marinig nung kabilang panig, welcome. Pag ayaw mo pumunta, hindi ko rin naman iti-take against you yun. Except that, Tama. huwag kang magsalitang walang due process. Welcome ka. Tama. Pero sa sarili mong pananaw, Sen, yung mga ebidensya na lumalabas ngayon doon sa Kongreso, tatayo ba sa Senado yun? Para sa iyo lang. Isa-isayin natin. Yung Hindi, bank ganito, records. kasi ganito nga yan eh. May mga law na sinabi ng batas, hindi pwedeng gamitin itong mga to as ebidensya. Except in impeachment. Kaya nga pwede na yung mga yun. Kaya nga, pero hindi ko sinasabi na yung eyewitness na lahat na sinasabi niya ay medyo Totoo. kapanipaniwala. Medyo iba nga doon, medyo Totoo. klarong sablay eh. So, pero ano kasi ito eh. Okay. Impeachment. Kunyari may 4 na charges. Mag-guilty ka lang sa isa, tapos na. Lusot na yun. Lusot na eh. Tapos na. Oh. I mean, 4 na charges, mag-guilty ka, 16 votes na guilty ka sa isa, convicted ka na. Kaya nga, kunyari, in order na 1, 2, 3, 4, yung unang pag-usapan nito, tapos kailangan desisyon na. Kunyari, ganun ang procedure na sundan nila. Ginilty ka na rito ng 16, hindi na natin ito kailangan pag-usapan itong 2, 3. Katulad nung kay Corona, Justice Corona. Pero kunyari, not guilty ka rito, pag-usapan pa natin itong pangalawa. Tama. Ganon yun. Sa Senado yan, sir, o pwedeng i-apply Sa niya sa Senado. Justice Sa Committee? Senado na. Okay. Sa Senado na. Si Ramil Madriaga, sir, anong take nyo dyan sa mga pasabog ni Madriaga? Kay Medriaga, medyo nag-iingat ako. Ito na lang, ang depensahan ko na lang dito si Martires, si Ombudsman, kasi nadamay din siya. Narinig ko yung depensa ni Ombudsman Martires, na-agree naman ako sa kanya. Sabi daw ni Madriaga, inutusan daw si Madriaga ni President Duterte or ni Sara Duterte na bigyan ng pera si Ombudsman Martires or si Attorney Kilala. So sabi ko, sabi ni Ombudsman Martires, retired na ako, ginugulo niyo pa ako. So sabi niya, anong klaseng statement niya? Paano ko sasagutin yan? hindi mo alam. So ako pagdating doon, medyo agree ako doon kay Ombudsman. Napakahina nung statement na yon at it weakens actually his credibility. So sana i-build up niya sa ibang aspeto ng kanyang affidavit by proving the others.
Malabo yung ganun, hindi mo maalam. Hindi papasa. Dalawa, hindi ko alam sino. Then, bigay to dalawa. Hindi naman magkasama tong dalawang ito. So, yun lang masasabi ko. As lawyers, pinag-uusapan din namin yan na sometimes natatawa kami, sometimes nakikita rin naman namin yung value.